Ramdam na sa ilang pamilihan ang epekto ng El Nino. Nagmahal na ang presyo ng manok dahil bumaba ang produksyon. Nakatutok si Bernadette Reyes. Hindi na muna nagbebenta ng putahe na may manok ang karinderyang ito sa Makati. Umaabot na kasi sa 250 pesos ang kilo ng sariwang manok. Pag tinaasan namin, lalong wala nang kakain. Sa taas ng presyo, kakarampot na manok na lang daw ang nabili ni Vladimir sa halagang 100 piso. Yung 100 po, onti na po siya ngayon kaysa sa last week. Base sa datos ng United Broiler Raisers Association o UBRA, mula 88 pesos noong Abril, umakyat ang farm gate price ng manok sa mahigit 104 pesos noong Mayo. At ngayon, naglalaro na ito sa mahigit 120 pesos. Sa Food Security Forum ng Economic Journalists Association of the Philippines, sinabi ng Department of Agriculture na humigit kumulang 20% ang dagdag presyo sa farm gate. Epekto raw ito ng mainit na panahon, pero sa Luzon lang naman daw sumipa ang presyo. Ang main culprit niyan is basically El Nino, yung init. Pag tumaas ang temperature sa mga breeding or egg laying at mga ganun, bumababa talaga ang production or bumabagal ang productivity kaya tumataas konti yung presyo. Nangangamba raw ang ibang broiler raisers na mag-alaga ng manok dahil baka hindi mabenta. Nahirapan lumaki. Pag mamalasin, baka mag-mortalities pa yan. May mga nagbawas din ng production dahil na mahal ang cost. Yung industriya nagre-react sa demand. Lahat ngayon nag-aalala, may bibili ba? Sabi ng DA, unti-unti naman daw bababa ang presyo ng manok. Of course, it's a cycle. Once mataas ang presyo, people will hatch more eggs, I guess, and then sooner or later bababa din yan. Pero may mas murang alternatibo naman daw ng protina gaya ng isdang tilapia at bangus. Sa Mega Q-Mart 160 ang kilo ng bangus, 140 naman ang tilapia. Ang baboy naman, stable ang presyo sa 350 hanggang 380 pesos kada kilo. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.